Balik bansa na ang mga Pilipinong naging bahagi ng Humanitarian Assistance at Disaster Response Mission sa Myanmar kasunod ng magnitude 7.7 na lindol doon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sinalubong ng mga sundalo ng Philippine Air Force ang pagbabalik sa Pilipinas ng delegasyon na pumunta ng Myanmar para sa Humanitarian Assistance at Disaster Response Mission doon. Pasado hating gabi na lumapag ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa Villamor Air Base sa Pasay. Binubuo ang grupo ng 89 na individual mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine Air Force, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, MMDA, Department of Health, DENR at Office of Civil Defense. Kabilang sa mga sumalubong sa kanila si Secretary of National Defense Gilbert Chodoro at si Health Secretary Ted Herbosa. I know you've just undergone several days of sleepless nights, a long journey, mahabang biyahe, papunta at pabalik. So sa ngalan ng ating Pangulo at ng Sambayanan, kami po'y nagpapasalamat unang-una sa Panginoon na inuwi niya kayong ligtas sa kapahamakan. Pangalawa, na naipamalas po ninyo ang espiritu ng Pilipino na tumutulong sa kapwa. Inilahad ni Dr. Ivy Losada, ang team leader ng DOH Philippine Emergency Medical Assistance Team, ang mga hamon na hinarap nila sa kanilang misyon sa Myanmar. Lalo at marami sa mga kababayan natin doon ang nangangailangan ng medical assistance. Karamihan sa kanila natutulog pa rin sa labas. Sa hospital, ayaw nilang matulog sa loob ng mga wards. Doon po sila sa open space. May mga aftershock pa rin daw na naramdaman sa ilang araw nila sa Myanmar. Dumating po kami ng 1 and noong April 2 po, nabigyan kami ng worksite assignment doon sa Naubitaw, Myanmar, which is na-assign sa amin yung Jade City, which is merong reported na mga trap victims. And we perform search operations using our technical equipment. So wala pa kami nakitang sign of life. Narito yung dalawang C-130 aircraft na nagdala sa ating delegasyon pabalik dito sa Pilipinas. Sa ngayon, naghihintay pa yung ating pamahalaan ng karagdagang request mula sa Myanmar kung magpapadala pa tayo ulit ng panibagong team. Nagsasagawa ng briefing ang Department of National Defense at ang buong delegasyon para malaman ang sitwasyon sa Myanmar, lalo na ang update sa dalawang nawawalang Pilipino roon. We still have to make a full accounting, no? As far as I know, may naman na-identify na, but hindi pa nabavalidate. So we'll have to wait for the validation at kung na-validate ito, ma-inform yung next of kin. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong Holy Week, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino na pagnilayan ng kabutihan at sakripisyo ni Hesukristo. Dapat daw tularan si Hesukristo na nanatiling matatag at hindi nawala ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Panahon din daw ito para makabawi ng lakas kasama ang ating mga mahal sa buhay nang sa gayon ay magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Si Vice President Sara Duterte sinabing magsibisa ng ilaw ang sakripisyo ni Jesus at patatagin ang pananampalataya sa mga panahon ng kawalan ng pag-asa. Habang dumadanas daw ang bayan ng matinding pagsubok at pagkawatak-watak, paanyaya rin daw ang Kwaresma para sa panahon ng paghilom, pagbabalik loob at pagbabalik tanaw sa mga pinapahalagahan ng mga Pilipino. Kaugnay naman ng pagsugpo sa naglipa ng scam texts and calls ang pagpapavito ng ilang grupo sa Konektadong Pinoy Bill. Nakasalang po sa Balitang Hali si Department of Information and Communications Secretary Henry Aguda. Magandang umaga at salamat po sa pagpapaunlak sa aming panayam. Good morning din. Thank you for having me, Rafi. Opo, unahin na po natin yung SIM registration law. Naabot na po ba ng nasabing batas yung target nito? Marami pa rin po ang mga text at call scams hanggang ngayon? Actually, nung lumabas yung batas, nasa private sector pa ako eh. Ramdam namin yung impact niya. Talagang bumaba yung text scam during that time. And like most other laws naman, as you implement it, there will be areas of improvement that will be looking into it. Lalo na doon sa implementation niya. Nabanggit niyo yung improvement. Meron ho ba kayo nakita at inirekomenda para mabago dito sa batas na ito? Sa ngayon, alam niyo naman, I just assume, siguro this is my 21st, 22nd days. So I have teams from CICC at saka Cyber Bureau putting together the necessary recommendations for improving it. Kasama na dyan yung mas pagagandahin yung pag-acquire ng identity ng mga tao. And second,
yung nangyayari ba na minsan nakaka-recycle ng SIM? Kasi minsan nakapag-register ka, prepaid yan, pagka natapos na yung subscription mo, after 6 months or 9 months, nare-recycle yung SIM. So yung mga ganong bagay-bagay na specific to the implementation, we will provide recommendations to the telco, and if there are things that we need to change via policy or legislation, itutulak din po natin yan. Binanggit niyo po, gagawing simple yung pag-identify dun sa mga subscribers. Pero paano niyo po babalansehin ito para hindi naman maabuso at madaling makapag-register yung mga scammers? Ay, tama kayo dyan. It's a balancing act between securing the use of the SIM and the internet and yung privacy ng mga individuals na nagre-register. So, dalawa yon, policy and technology. For now, I won't get ahead of CICC and Cyber Bureau on the details that they will implement. Pero babalansin po natin yan. Kailangan yan. Nabanggit niyo po yung teknolohiya, naglipa na po kasi, hindi ba, yung mga text blasters, yung mga nag-gather ng mga numero sa ere, madali nang gawin ito sa pamamagitan ng teknolohiya. Meron ho bang pangontra rito? Meron. Kung may technology na ginagamit pang scam, meron din technology pang habol ng mga yan. Kaya ito yung gusto kong sabihin sa mga gumagamit niyan. Bawal po yan. And meron na po kaming ginagawa to evaluate more technology to go after yung mga nagsisim scan. Marami yan eh. So, may legitimate na mga paggamit ng mga ganyan, especially for law enforcement. Pero pagka ginagamit mo pang scam yan, bawal yan. So, meron po. And we're continuously studying it. Ang CICC kasi, ang nakasentro sa forensics. So, kapag may umabuso sa internet, sila yung mga gumagamit ng mga tools para mahanap kung sino yung mga gumagawa nun. Abangan po natin yan. Tungkol naman po sa Konektadong Pinoy Bill, ano pa ba yung layunin at paano makikinabang yung ating mga kababayan dito? Yung Konektadong Pinoy Bill naman, ang legislative intent niyan is to broaden as much as possible access to the internet by all Filipinos. Ang mensahe po diyan is no Filipino left behind. Para rin gumanda yung competition in the telecom space. Yan po yung layunin niyan. At saka alam nyo, pagka dumami yung connectivity, dadami din po yung trabaho eh. Opo. Pero may ilang grupo pong pinapavito yung panukalang batas na ito dahil umano sa unaddressed concerns o hindi na konsulta yung lahat ng stakeholders. Ano pong masasabi nyo dyan? Yun, patuloy po tayo sa consultation and alam ko last week, bago pa lang ako, nagkaroon ng public consultation din. Dito mismo, kung saan nyo ako in-interview sa CICC. And patuloy po ako makikipag-usap dun sa both sides of the fence. Ang trabaho ko po bilang kalihim ng DICT, i-harmonize ba yung mga stakeholders. Tapos gagawa po kami ng recommendation sa Kongreso on ano yung pinakamagandang ma-harmonize lahat. Siyempre, hindi lahat mapagbibigyan in terms of their issues and concern. Pero ang importante dyan is lahat mag-agree kung ano yung tama, tapos kung ano yung isusulong sa legislature. Okay, well, abangan po natin tututukan ng issue ito dahil napakahalaga. Dahil marami nakikinabang pero marami din yung nananamantala. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. Thank you. Si DICT Secretary Henry Aguda. Kabiyak nitong puso ang sanhi. Ang iconic na pagliyad habang umaawit, nakatatak na sa mundo. Tuwing nababanggit ang pangalang Pelita Corrales, ang tinaguriang Asia's Queen of Songs na mahigit 6 na dekada na sa Philippine showbiz. May dugong Kastila, proud Cebuana. Mula sa pag-aaral sa Spain, pumasok sa pag-awit si Pelita nang bumalik sa Pilipinas. Nakapag-record ng nasa 130 singles at albums. Nagtanghal siya kasama ang mga kilalang artista sa buong mundo at front act sa mga concerts. Kung alam mo lang in town dong, buhay pa itong Isa ring magaling na aktres si Pelita, mapapelikula man o telebisyon, sa pagpapaiyak o pagpapatawa.
Napamahal sa mga manonood at kapwa-artista si Pilita o Mamita. Ang bote natin ng asukal, ang naisulat ko ay asin. Para wag lang gamin. Pumanaw sa edad na 87 si Pilita Corrales. Kinumpirma ito sa Instagram post ng apo niyang si Janine Gutierrez na inalala ang kanyang lola. Hindi pa isinasa publiko ang dahilan ng pagpanaw. Dalawa ang kanyang anak na nasa showbiz din, sina Jackie Lou Blanco at Ramon Christopher Gutierrez. Sa Instagram stories ng actress TV host na si Isa Liton, kitang emosyonal si Jackie Lou sa curtain call ng stage play na The Foxtrot. Nireshare ito ni Jackie Lou at inalay ang performance sa kanyang pumanaw na ina. Nagbigay pugay din ang anak-anakan at singer na si Jaya sa kanyang mamita na tumulong daw sa kanya sa lowest point ng buhay niya. Hindi raw matatawaran ng pagmamahal, pagiging bukas palad at pagiging sincere nito. Alaala kita, saan ka man naroon. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli sa dashcam ng isang sasakyan sa sumulong highway sa Antipolo City. Bumabiyahe ang motorcycle rider na yan na may iba pa palang binabalak ng makatsyempo kasi. Inangay niya ang cellphone na nakasuksok sa likuran ng sinusundang siklista. Ibinusa ng rider ang cellphone at tumakas. Naiyak na lang sa takot at hinayang ang 16 anyos na biktima. Ang tinangay kasing cellphone, birthday gift raw kasi ng kanyang magulang. Inutugis na ng pulisya ang salarin na mahaharap sa reklamong pagnanakaw. Nag-inspeksyon sa ilang bus terminals si Department of Transportation Secretary Vince Dizon ngayong Lunes Santo. Detalyo tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Kara, kasama nga tayo ni DOTR Secretary Vince Dizon nang maglibot kanina sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, maging sa mga terminal dito sa Pasay. Mga bandang alas 9 ng umaga nang makarating ng PITX ang kalihim. Agad nilibot ang lugar at ininspeksyon ang mga pasilidad. Nakipagkumustahan din siya sa mga pasahero pati mga tauhan ng nasabing terminal. Ayon kay Secretary, mukhang maayos naman daw ang patakbo sa PITX. Ilan nga lang daw sa mga punan niya ay ang kailangan daw na mas marami pa ng CR. Bagamat malinis naman daw, madagdagan daw dapat dahil napakalayo raw ng lalakarin ng mga tao para lang makarating ng CR. Napansin din ng kalihim ang kalagayan ng mga dispatcher na nasa may mainit na lugar. Dapat daw ay mabigyan ng mas maayos na pwesto ang mga ito. Yung mga signages na mga short travel, nakapansin din niya yun. Wala raw kasi mga oras. Dapat daw may mga nakalagay na oras ito at dapat nasusunod para alam ng mga tao kung anong oras ang mga biyahe. Batid naman ng pamunuan ng PITX na di perpekto ang kanilang sistema, pero malaki daw ang may tutulong ng mga pointers ng kalihim para mas mapaganda ang kanilang operasyon. Samantala, Kara, sunod na mga ininspeksyon ni Secretary Dizon ang mga bus terminal dito sa Pasay. Sa isang bus terminal sa lugar, di na itago ng kalihim ang kanyang pagkadismaya nang abutan niyang nagsisiksikan sa mga waiting shed na yari sa trapal ang mga naghihintay na pasahero. Lalo pa siyang nainis nang makita ang mga palikuran na bukod umano sa madumi, maliit pa. Ayon kay Secretary, ipapatawag ang may-ari ng bus company na nag-ooperate nito para pagpaliwanagin. Pero ipapasara daw nito matapos ng Semana Santa. Samantala, ayon sa DOTR, may plano na silang magpagawa sa Valenzuela ng terminal na katumbas ng PITX sa norte. Kara? Maraming salamat, Oscar Oida. Umpisa na ng botohan para sa mahigit 1.2 million overseas voters na rehistrado para sa eleksyon 2025.
At sa unang pagkakataon, ilan sa kanila ay pwedeng bumoto gamit ang internet. Sa New York sa Amerika, ilang overseas voter na ang nakaboto online. Sabi na ilang nakausap ng GMA Integrated News, madali at mabilis lang ang online voting basta kumpleto ang valid ID at iba pang requirements. Sakali rin magkaaberya sa online voting, may help desk ng ating konsulado sa New York. Nakaboto na rin ang ilang overseas voters sa Hong Kong. Marami sa kanila kinailangan pang pumunta sa konsulado dahil nahihirapan sila sa pre-registration at pagpasok sa online voting and counting system o VCS ng COMELEC. Available ang internet voting sa 77 lugar abroad. Kailangan lang mag-pre-enroll hanggang May 7. Sa 16 na lugar naman, kailangan pa rin bumisita sa konsulado o embahada para makaboto. Magtatapos ang overseas voting kasabay ng pagtatapos ng botohan dito 7 p.m. sa May 12 oras sa Pilipinas. Nag-uwi ng medalya ang ilang atletang Pinoy sa kauna-unahang Thailand Kickboxing World Cup 2025 sa Bangkok, Thailand. 8 gold medal, 4 na silver at 10 bronze medals ang naiuwi ng Philippines kickboxing delegation mula sa kompetisyon. Hindi rin nagpahuli ang Filipino Wushu Sanda athletes. Isang gintong medalya ang naipanalo sa men's 56 kg category sa 10th Sanda World Cup na idinaos sa China. 2 bronze pa ang naiuwi ng 2 pa nating atleta sa Wushu.